Ito na. Sakto si Japan na to. Ito siya na nga yan. Walang duda. Kararating lang. Halos, yun no, pinuntahan agad ng kapares niya. Na si Batman. So, late lang siya ng 5 minutes, no. First time nangyari na naunahan siya neto ni Bekbek. So, ayun na nga mga ka-EA. Kargahan na naman. So, ito yung ating nakahandang training box. Eksakto, lalabas na tayo para kunin yung tatlo nating ibon. So, eto na mga ka-EA. So, ang problema nga lang, yung ikakarga nating ibon, hindi nga kompleto. Kasi yung iba, nandito. Ayan, no? Medyo hindi na makita. Nandun sa may kable ng kawad ng kuryente. Gawa nga ng, hinabol natin na i-adjust yung pinaka-trapdoor nila. So, kasama ang palad para masanay natin agad sila. Baliktad, no? So, hindi sila pumasok, yung iba nandun. Pero, buti na lang, yung dalawa nating panlaro na si Japan at saka si Bekbek, nakisama, no? Halos, dapat hapon na nga, magdidilim na bago pa sila dito makapasok at makabalik sa loob. So, silang dalawa lang ikakarga natin, si Taiwan o Lats, nakadapo dun sa poste. Ayan, sa may kable ng kuryente. So, abangan natin sila bukas. The next day. So, ayun na nga mga ka-EA. So, umaga na. Time check natin 7 o'clock AM. So, masaklap lang. Smash na naman. At wala pang abiso sa club kung bibitawan ba talaga nila sa Muñoz, may Baisiha, yung mga ibon. O baka ibaba na lang hanggang Tarlac. O baka ibalik na lang totally kasi sobrang sungit talaga ng panahon. Tapos yung update kagabi nung nag-vlog tayo bago tayo magkarga. Ayan! Nandiyan pa rin yung 4. So, 6 nga sila na pinakawalan ko kahapon para matesting itong bagong super trap na naka-install dyan. So, ang siste, dalawa lang pumasok. Si Bekbek lang tsaka si Japan at dapit hapon na, madilim na halos. Pero itong 4 talagang matigas. Sobrang nailang at nanibago sila sa ating ginawa sa ating trapdoor. So, update ko kayo mamaya mga ka-EA kung ano na magiging sitwasyon ng training natin ngayong araw. 75 years later. Dito tayo sa Muñoz. May Baisiha. Oh, ito. Okay, okay. Okay na. Ayun yung araw, oh. Lampag! Update tayo mga ka-EA. Time check natin 8:25 AM. So, ito yung sitwasyon dito. Pero yung release point namin, maganda yung panahon. At sumilip pa nga si Haring Araw, no? So, nakita nyo naman dun sa pinaka-release natin, dyan sa may Muñoz, may Baisiha. So, ang update, wala pa nakapagpa-uwi. At malamang, sobrang madidelay ang pauwian. Ngayon, training. At yung balita naman dito sa ating mga pasaway na nalibago ng mga warrior, hanggang ngayon mga tulalay pa rin sila dyan sa kawad ng kuryente. Nagtangka na yung iba kanina na pumasok, pero ewan ko ba, ayaw pa rin nilang tumuloy sa ating bagong itsura na trapdoor. Ayan. So, sadyang tawag na ito, nahihirapan na ako at naaawa at the same time sa ginawa ko, no? Pero hindi naman natin intensyon na mailang sila. Gusto lang natin na mabago ng bahagya yung pinaka-trapping natin. So, yun nga lang, medyo minalas-malas at ayan sila. So, magdamag umulan, simula madaling araw, napakalakas at basang-basa sila. Ayan. So, ano kayang kakahinatnan ng yugtong ito dyan sa 4 na warriors natin. At the same time dun sa dalawa, kay Bekbek tsaka kay Japan. Kamusta kaya magiging pauwian natin mamaya? 75 years later. So, ayun na nga mga ka-EA. So, time check natin, 9:02. Meron na nag-clock mga kalapatids. Tibay nung ibon nung isa nating ka-member, 1,003. Tapos yung sumunod, parang 980 plus. Ayan, congrats. Dalawa pa lang nakapag-clock sa amin. So, di naman talaga tayo sumali sa pooling. Kasi in-expect ko na mahihirapan ako sa pagpapapasok dun sa dalawang training natin, si Japan tsaka si Bekbek. Kasi nga kagabi, dapat hapon na nga pumasok yun, napilitan na lang. Pero eto talaga yung matindi. Ayan, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. Ayaw pa rin nila pumasok. So, obserbahan ko to ng mga ilang araw. Pagka
may problema pa rin ako sa trapping, baka baguhin ko na naman o ibalik ko sa dati yung style ng trapdoor natin kasi hindi pa pwedeng ganun. So pero mag-obserba ako ng mga ilang araw, mga 2 to 3 days siguro kung ano magiging response nila dito sa bago nating trapdoor. So ayun na nga mga ka-EA, meron na tayo nag-arrive galing training. Ayun ando sa may kabilang kawad ng kuryente, mukhang si Bekbek to. So, si Japan, first time nangyari to, na naunahan, umuwi. So, yung ganitong oras, ang speed, palo pa ng tingin ko 900 plus. Ayan, So, malamang sa malamang, nagkaroon ng abirya yun si Japan dahil nag-itlog nga siya noong nakaraang araw at baka mamaya, nag-itlog pa sa truck yun. Nag-labor na sa truck. Doon na siya ng itlog. Kawawa naman, tapos na-smash pa. Pero antayin natin hanggang mamaya si Japan kung makaka-uwi. Eto na mga ka-EE si Bekbek. Medyo overlanding kasi dun sa may kabilang kawad ng kuryente. Eto na! Sakto, si Japan na to. Eto, siya na nga yan. Walang duda. Kararating lang. Halos, pinuntahan agad ng kapares niya na si Batman. So, late lang siya ng 5 minutes, First time nangyari na naunahan siya neto ni Bekbek galing arrival training. So, ayan. Subukan natin kung papasok na ba agad etong si Bekbek. Kasi kagabi, sobrang hirap rin tumuloy na sila sa loob para makapagpahinga silang dalawa ni Japan. Andun pa yung dalawa. Naglalabing-labing pa. Okay na. All goods na. Kompleto na yung sinali natin sa training. Hindi lang natin naisali si Taiwan kasi nga hindi siya pumasok kagabi. Naiwan siya dito sa may kawad ng kuryente, nakatambay. Awi talaga. Pero okay lang. Kompleto tayo. Tama po ba yun? 75 years later. So ayun na nga mga ka-EA. So kauuwi lang natin. Time check natin 10 PM ng gabi. So base naman sa nakikita natin ngayon, kusa naman din palang papasok dahil wala naman sila talagang choice. So check natin kung ano yung kondisyon o kalagayan ng mga ibon natin, especially yung inabot ng magdamag dito kagabi at inabot na rin na magdamag na pag-ulan. So sana walang masamang kalagayan itong mga ibon natin ngayon. So dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Syempre wag kalimutan mag-like, comment and share. Bagamat nahirapan yung mga ibon dahil sa kagagawan natin. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan na sila. Sana bukas, kabisado nyo na yung bagong trapdoor